Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, higit 1 billion peso fund para sa overseas at domestic trips ni PBBM sa 2025, hiniling ng palasyo. Resolusyon para imbestigahan ang mga paratang ng panunuhol kay COMELEC Chair George Garcia inihain sa Kamara. Magkapatid na paslit patay sa sunog sa North Cotabato. 2 hanggang 3 bagyo sa Pilipinas posibleng pumasok ngayong Agosto. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Humiling ang Office of the President ng budget na higit 1 billion pesos para pondohan ng domestic at international trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, mas mababa ang ni-request na 1.054 billion pesos sa 1.148 billion pesos na inallocate sa trips ng Chief Executive ngayong taon. Ibig sabihin ay 94 million pesos na mas mababa ang travel fund ng Pangulo na posibleng dahil sa pagbawas ng travels ng Pangulo sa local at foreign destinations. Sa kabila nito, binigyang diin ni Pangandaman na magpapatuloy ang gobyerno sa pagsisikap nitong i-market ang Pilipinas sa investors at i-follow up ang mga naunang investment pledges. Matatandaang kinuwestiyon ng mga kritiko ng Pangulo ang malimit nitong paglabas ng bansa. Ngunit ayon sa palasyo, ay layon ng mga nagdaang biyahe na ipakilala ang Pilipinas bilang isang investment destination at mapalakas ang partnership sa mga kaalyadong bansa. Naghain ng resolusyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa House of Representatives para imbestigahan ang mga paratang ng panunuhol at korupsyon sa pagitan na COMELEC Chairman George Erwin Garcia at Miro Systems at iba pang local partners. Sa isang press conference ni Marcoleta ngayong araw, kanyang ipinresenta sa media ang umano'y offshore bank accounts ni Chairman Garcia. Ayon sa mambabatas, traceable sa COMELEC ang official received deposits na nagkakahalaga ng $2.1 million o 120 million pesos mula sa mga bangko sa South Korea. Dahil kailangan naman po nating mabilis na maayos o ma-verify lahat ang mga accounts na binabanggit natin, ay minabuti ko na po na ihain na po yung resolution para ngayon ay mapasimulan na po yung comprehensive at siguro mas malalim na pagsisiyasat tungkol sa mga nabunyag na ito ng mga informasyon. Mabilis namang sinagot ni Garcia ang mga paratang ng mambabatas at tinanggap ang hamon na humarap sa Kamara para sa investigasyon ng offshore bank accounts. Kinuwestiyon din ng COMELEC Chair kung paano ma-verify ang accounts na ipinresenta ni Marcoleta. Patuloy pa rin ginigiit ng chairman na isang demolition job laban sa kanya ang ginagawa ng mambabatas. Patay ang isang 3 taong gulang na bata at kanyang 1 taong gulang na kapatid nang masunog ang kanilang barong-barong sa barangay Magbok, Tulunan, North Cotabato. Sa inisyal na impormasyon, naiwang nakalak gamit ang isang kadena ang bahay nang mangyari ang sunog. Nagtungo umano sa kalapit na barangay ang mga magulang ng mga bata. Laking gulat na lang ng kanilang mga magulang nang datnang tinupok na ng apoy ang kanilang tahanan at ang mga nasunog na katawan ng kanilang 2 anak. Pinaniniwala ang naglaro ng posporo ang magkapatid na naging sanhi ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nangyaring trahedya. 2 o 3 bagyo ang posibleng pumasok o mamuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa Pag-asa, may tsansang maglandfall ang bagyo sa Northern Luzon, partikular na sa mga isla ng Batanes o kaya na may lumihis at tumbukin ang Japan. Ngayong unang araw ng Agosto naman ay umiiral ang ridge of high pressure area sa buong bansa, kaya nakaranas ng fair weather condition na may paminsan ng isolated rain showers and thunderstorms na magtatagal hanggang gabi. Maliit naman ang tsansang magkaroon ng weather disturbance sa mga susunod na araw. Gayunpaman, nagbabala ang State Weather Bureau sa mga mangingisda na magmatsyag sa mga posibleng paglaki ng alon dulot ng localized thunderstorms. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.